Hello everyone, good afternoon. Am I audible? Naririnig ba ako? Ayan, sige. Just give me 1 minute. Siguro, hindi. 1 p.m. sharp start na po tayo. 1 p.m. tayo magsisimula. I-edit ko lang muna ito lahat. 30 items tayo ngayong hapon. Ayan, so kagabi, enough natin yung live. Ayan, kasi nga, madami mga factors na kung saan hindi tayo nakaka-focus. Number one, kasi nga medyo hindi maganda ang panahon dito sa province namin. Ayan, medyo madilim ang kalangitan. Number two, ayan, medyo mahina ang signal. So, instead, ayan, na mag-continue tayo, enough na lang natin. At, ayan, i-continue natin ngayon kung ano yung hindi natin natapos kagabi. So, same lang, magkakaroon tayo ng 30 items. Okay, magkakaroon tayo ng 30 items. Ayan, and after this, i-upload natin ito sa loob ng ating private group. So after this din sa private group, isesend ko na rin yung PowerPoint ng presentation na ito as well as yung PDF. Ayan, pati yung answer key ayan ng pinapatake ko sa inyong exam. Okay, na kung saan isinend ko kagabi sa GC. Sabi ko, isesend ko ngayon ang answer key. World history din yon. At yun po yung mga recent questions sa LET. Kaya kailangan nyo rin yung sagutan. At ngayon, isesend ko after the live ang answer keys. Okay, so help nyo na lang po ako i-share ang ating live sa group chat or sa group page natin para okay, mapasama na po yung iba ninyong mga classmates dito. At magsisimula po tayo at exactly 1 p.m. So while waiting sa iba, ayan, paki-ano na lang po, ayan, paki-comment na lang po ng kanilang pangalan at kung saan po sila sa Pilipinas ngayon. Ayan, sige, sige, sige. Last 1 minute at tayo magsisimula na. Pero umpisa muna natin ang ating shout out.
Shout out po kay Sir Arman Merlin de Guzman from Puerto Princesa, Palawan. Ayan, isa sa mga province na gusto kong puntahan dito sa Pilipinas. Hello, hello po. Musta po ang feeling ng taga Puerto Princesa? Ayan, sige, sige, sige. Shout out din po kay Ma'am Ederlyn Falome. Ayan, at kay Sir John Clyde Domingo. Ayan, so it's anong oras na? 1 p.m. na po at tayo magsisimula na. 1 p.m. na, tayo magsisimula na. Umpisan po natin from number 21. Ayan. What was the primary religion of the Maurya Empire during the Emperor Ashoka reign? Actually, ito na topic na natin to kagabi. Hanggang 23 tayo. Pero, okay, for the sake, para mas lalo nating maintindihan, pasadahan na lang natin ulit yung unang 3 questions na hindi masyado na-explain ng maayos dahil putol-putol si Sir kagabi. Ayan, kaya explain natin to ulit. Okay? Ang sagot ninyo dito kagabi, ang sagot ninyo dito kagabi is what? Yes, between letter A at letter B. Ganyan ang sabi ko, hindi pwedeng gawing sagot si letter D na Zoroastrianism kasi nga itong si Zoroastrianism po ay ang ancient religion ng Persia. Alam naman natin sa Persia po, or in the present days or in the contemporary days, ang Persia siya na po si Iran. Ang kanilang ang kanilang religion po is Zoroastrianism. Okay? At ang ano niyan is si Zoroaster, ang kanilang God, ang kanilang Lord, ay si Ahura Mazda. Sige, sige, sige. Next po, ang sagot natin dito is letter B, Buddhism. Buddhism po ang magiging sagot. Paano ba lumalabas si Hinduism sa board exam? Paano lumalabas si Hinduism sa board exam? Tandaan nyo po kapag Hinduism, yan po yung oldest religion in the world. Okay? Oldest religion in the world. Okay, yang si Jainism naman po, sa kanya po, okay, yang si Jainism naman po, isa rin po yan siyang religion sa India. Okay, ancient Indian religion po yan. Ano ba ang pinaglalaban ng Jainism? Okay, ine-emphasize po nila ang term na non-violence. Okay, non-violence. Pati ang asceticism. Yes po, asceticism. Ano ba ibig sabihin ng asceticism? Okay? Kailangan, huwag masyadong Okay, naririnig ba ako? Naririnig daw tayo. Kapag sinabi nating asceticism, ito po yung tumutukoy sa self-discipline. More likely, kapag Jainism po ang iyong religion, masyadong disiplinado ka, mas pinipili mo maging tahimik, okay, non-violence, So, ulitin natin ang mga choices. Hinduism, oldest religion in the world. Okay, Buddhism, yan ang sagot dyan. Ang proponent ng Buddhism, sino? Siddhartha Gautama Buddha. Jainism, one of the oldest religion din po. Saan? Sa India. Okay, dyan po sa Jainism makikita ang ahimsa, or non-violence. Diyan din po makikita ang asceticism, ibig sabihin nun, self-discipline po. At next po, Zoroastrianism po, makikita naman po yan sa ancient Persia. Yes po, very good. Proceed po tayo sa number 22. Ang sagot po natin dito is letter B. Okay, number 22. What was the name of the military and political alliance between the Soviet Union and its satellite state during the Cold War? Is it Axis power? Is it NATO? Is it Warsaw Pact? Or is it Allied powers? Ano pong sagot natin dito? Okay, nasagutan na natin to kagabi, pero pasadahan pa rin natin para mas lalong magets. Okay. So, ang sagot po natin dito kagabi, is letter C. Okay?
diretso na tayo. Pero, gaya ng typical na ginagawa natin before tayo pupunta sa tamang sagot, aalisin muna natin ang mga malayo, okay, sa tinatanong. Okay, ang tinatanong dito, ano daw yung military and political alliance between Soviet Union and satellite states? Okay, una muna natin i-explain ano ang ibig sabihin, okay, ng Cold War. Kapag sinasabi natin Cold War, yes, from the word itself, war, gera pa rin siya. Pero ito po yung type ng gera na kung saan hindi po sila gumagamit. Okay, hindi po sila gumagamit ng mga armas, ng mga paputok, ng mga missile at marami pang iba. Cold War po siya, gera po siya sa paraang, ayan, pataasan po ng ekonomiya, padamihan ng pera, paramihan ng inbensyon. Cold War po yan. Ang example niyan ay ang silent war between United States at Russia. Kung anong nakikita ninyo ngayon sa Russia at United States, pataasan sila ng ekonomiya, paramihan sila ng na-produce na product from their country, ang tawag po dyan is Cold War. So, ang tinatanong natin sa question, ayan, ang hinahanap natin sa question, kung ano daw po ang tawag sa alyansa sa pagitan ng Soviet Union. Yung Soviet Union kasi, yan po yung napakalaking Russia that time. Russia plus the other states. Soviet Union ang tawag dyan. Okay? So, Soviet Union and its satellite state. Next. Okay, pag-aralan na naman natin anong ibig sabihin ng satellite states. Coach, ano bang ibig sabihin niyan? Satellite ba niyan? Makikita ba yan sa labas ng Earth? Hindi po. Kapag sinasabi nating satellite states, ito po yung mga, okay, country, ayan, na kung saan hindi naman siya under the control, okay, hindi naman siya under the supervision or under the governance of isang malaking country katulad ng Soviet Union, pero nakokontrol po ang kanilang daily way of life. Example, okay, tinutulungan sila sa ekonomiya, tinutulungan din sila sa iba't ibang aspeto. Okay, kaya satellite states po ang tawag sa kanila. So ano daw po ang tawag sa alyansa ng Soviet Union pati ang mga satellite states niya? Is it Axis power, Allied power, NATO, or Warsaw Pact? Ang una nating aalisin, very good, very good, alisin natin ay ang letter A at letter D. Kasi nga hindi yan alliance ng Soviet Union ang letter A at letter D. Makikita natin si Axis power at si Allied powers bilang what? Okay? Military coalition during the World War II. Okay, kasi ang Axis power, yan po yung military coalition na, okay, ng bansang what? Germany, Italy, pati Japan. Ang Allied powers naman ay ang, okay, coalition ng Amerika, yes, England, France, and Russia. Ayan, very good, very good, very good po. So letter B at letter C na lang ang natitira. Letter B at letter C na lang ang natitira. Okay? Ang sagot po natin dito is letter C po. Warsaw Pact. Warsaw Pact po ang ating magiging sagot. Kasi itong NATO, okay, North Atlantic Treaty Organization po yan siya. When we say NATO, ito po yung alyansa. Okay? Ito po yung mga alyansa, ayan, na kung saan makikita po sila sa Europa na kung saan kapag kasama ka sa NATO, nangangahulugan ito na tutulungan ka ng ibang miyembro ng organization once ikaw ay ibubuli or pagtitripan ng ibang malakas na country. Kaya gustong-gustong sumama ni Ukraine sa NATO kasi ang main goal niya is para if ever ibuli sila ng Russia, tutulungan sila ng lahat ng country na nakasama na pasok sa NATO. At kapag mangyayari yon, tsak na tsak magkakaroon ng pangmalawakang gulo. Kaya medyo hesitant si NATO na ipapasok si Ukraine kasi nangangahulugan ito ng parang sabihin na nating World War III, something like that. That's the reason kung bakit hindi hanggang ngayon nakakapasok sa NATO itong si Ukraine. Okay, next tayo, number 23. Okay, number 23.
Ayan. So, explain lang po natin itong si Sir Domingo. Ayan, tinatanong po niya kung ano po yung mga states na kabilang sa satellite states ng Soviet Union. Okay? So, para mas lalo na niyong maintindihan, yung satellite states kasi, ito yung mga bansa na kung saan hindi siya pagmamay-ari ng bansang ito, pero yung portion ng kanyang pamamalakad is somehow nakokontrol ng isang malaking state. So, based sa tanong na ito, kung ano daw po yung satellite state ng Soviet Union, ang example niyan is yung mga nasa Northern Asia at sa Europa. Example, Mongolia, Romania, Czechoslovakia, Hungary, at Poland. Something like that po. I hope nasagot ko po ang tanong ninyo. Okay, Sir Domingo. Ayan, so proceed po tayo dito sa number 23. Who was the Chinese philosopher whose teaching formed the basis of Confucianism? So itong mga tanungan na ganito, easy lang kasi to siya. Kasi nga, ang sagot ay nasa tanong na mismo. Okay? I-encircle nyo na yung term na Confucianism. Okay, from the word itself, makikita na po natin na ang tamang sagot ay sino? Confucius. Pero hindi po tayo dapat mag-end dyan. Okay, kasi kailangan din natin explain kung sino-sino naman yung mga nasa ibaba. Okay, nasa ibaba. Okay, start tayo kay Laozi. Kapag sinabi nating Laozi, okay, same name pa rin yan, Lao Tzu pa rin yan. Okay, siya po ang proponent ng Taoism. Ulitin natin, ang religion na Taoism, makikita din yan sa China. Okay, ang Taoism, also called, kapag sa English lumalabas siya sa board exam, ano daw po yung, okay, ibig sabihin ng Taoism, tandaan nyo na po yung term na the way. Okay, the way, Taoism, ang proponent si Lao Tzu. Ano naman po ang sacred? Okay, sacred book ng Taoism. Ano ang sacred book ng Taoism? It's Tao Te Ching po. Tao Te Ching. Ulitin natin, anong sacred book? Tao Te Ching po. Tao Te Ching. Tao Te Ching. Yes. Yan naman po ang sacred book ng Taoism. Ayan. So, nasagot na natin si letter A at si letter B. Pasok tayo sa letter C at letter D. Si Mencius lumalabas sa board exam. Si Mencius lumalabas sa board exam. Siya po ay disciple of Confucius. Ulitin natin, disciple of Confucius po. Ayan, si Mencius po. Yan. Okay, for short, isa po siya sa mga nagpalaganap din po. Okay, nagpalaganap ng turo ni Confucius. At last one, yang si Sanju, malayo na po yan si Sanju. Ayan, kasi po, isa po yan siyang yes po, military strategist po yan siya. Military strategist po yan siya. So it means, isa po yan siyang general. Okay? Chinese general po si Sun Tzu at siya po yung sumulat ng The Art of War. Okay? Pakisulat po. Okay? Very good. Thank you, Sir Rom de Dama. Siya po ang sumulat ng The Art of War. Ayan, I hope malinaw na po sa inyo. Ang sagot natin is Confucius, Confucianism, Lao Tzu, Taoism, Tao Te Ching, Yin and Yang, babae si Ying, lalaki si Yang, Mencius naman po, disciple of Confucius, at Sancho naman po is military Chinese general known for the art of war. Very good, very good, very good. Proceed po tayo sa number 24. Which Chinese explorer led 7 voyage during the Ming Dynasty? Is it Yun Sat-sen? Is it Confucius? Is it Zheng He or Li Kuan Yew? Ano pong sagot nyo dito? A, B, C, or D?
Ayan, sige, sige, sige. Nakikita ko na po ang mga sagot nila. It's, okay, may sumagot ng letter A, may sumagot ng letter B, may sumagot ng letter C. Ayan, walang sumasagot ng letter D. Okay, explain po natin which Chinese explorer led, okay, 7 major voyage during the Ming Dynasty. Is it Yong Satsen? Is it Confucius, Zheng He, or Li Kuan Yew? Anong una nating aalisin, everyone? Yes po. Yes po. Ang una nating alisin ay si Lee Kuan Yew. Ulitin natin, ang una nating alisin ay si Lee Kuan Yew. Unang-unang sa lahat, kaya natin siya aalisin kasi nga hindi siya taga-China. Hindi po taga-China. Sino? Si Lee Kuan Yew kasi taga-Singapore po yan siya. Siya po yung Asian senior statesman. Okay na? Okay, naging father figure ng Singapore. Lee Kuan Yew, taga Singapore po yan. Siya po yung nag-eradicate ng droga doon. At siya rin po ang tinatawag nilang first Prime Minister of Singapore. Ayan, na nag-serve, okay, okay, nag-serve early 20th century. Siya po yung nag-transform ng Singapore para mas maging modern at mas maging prosperous po ang lugar na ito. Ayan, kaya letter A, letter B at letter C na lang po tayo. Okay? Letter A, letter B, at letter C. Ang next nating aalisin, syempre, malamang sa malamang, okay, yung letter B. Letter B. Hindi naman po manlalayag si Confucius. Ulitin ko, hindi po manlalayag si Confucius. Kasi kapag sinabi natin Confucius, always yung tandaan, isa siyang philosopher, isa siyang teacher. Okay? Isa siyang philosopher and teacher. Siya ang founder ng Confucianism. Ayan, ito ang philosophy. Ayan, na focus, ayan, sa tamang asal, sa pamilya at sa social harmony. Okay? Okay, next tayo, next tayo. Okay, between letter A at letter C. Between letter A at letter C ang ating sagot. Between letter A at letter C. Syempre, wag na wag nating gagawing sagot yang si letter A na si Yung, okay, na si Sun Yat-sen. Kasi si Sun Yat-sen po, tinatawag siyang father, okay, of modern China. Ulitin natin, father of modern China or father of China, si Sun Yat-sen po. Yan, ulitin natin, father of modern China, Sun Yat-sen. At syempre, tandaan niyo po, siya po ang nag-establish ng Republic in China. Siya po ang nag-establish ng Republic of China, Sun Yat-sen. Kaya ang sagot natin ay letter C, Zheng He. Ulitin natin si Zheng He po. Ayan, isa po yan admiral. Kapag admiral, ayan, okay, so focus po yan sila sa paglalayag. Okay, siya po yung, okay, nanirahan siya during Ming Dynasty at siya po yung leader ng 7 major voyage during the Ming Dynasty. I hope malinaw na po ito. Proceed po tayo sa number 25. Number 25, Angkor Wat was originally built as a temple for which religion? Is it Buddhism, Christianity, Islam, or Hinduism? Ayan, shout out kay Sir Jovi Simon. Thank you, Coach Uzair LPT na po. Congratulations po. Ayan, thank you for trusting me. Ang ganda naman ng ng profile picture niya, sir. Sige, sige. Ayan, sige, comment lang kung anong sagot ninyo dito at tayo mag-umpisa na sa pag-e-explain. Anong tanong? Angkor Wat was originally built as a temple for which religion? Isi lang naman ang tinatanong, para saan ang Angkor Wat? Para sa Buddhism ba yan? Sa Christianity ba yan? Islam ba yan? Or Hinduism? Okay, ang sagot po natin is letter. Very good po. Very good po. Okay, hindi pwedeng gawing sagot si letter C at letter B. Christianity, hindi naman po tayo famous. Okay?
kapag Christian naman po, kapag Christianity naman po, wala namang pa-temple-temple sa atin, di ba? Kaya X yan. Sa Islam naman po, okay, hindi po temple ang tawag, mosque po ang tawag. Kaya X tayo sa letter B at letter C. Ang choices is between letter A at letter D. Okay? Buddhism at Hinduism. Tandaan nyo na po, tandaan nyo na po. Okay? Hindi naman po, okay? Okay? Hindi naman po talaga, okay, for Buddhism, ang Angkor Wat. Okay? Originally po, ayan, ginawa po ang Angkor Wat. Okay? Ginawa po ang Angkor Wat para po kay Hindu god na si Vishnu. Okay, ulitin natin. Ang God na si Vishnu po, yan po yung reason. Very good, Ma'am Janet Alicia. Yan po yung reason kung bakit pinatayo. Ayan, during the 12th century, ayan, ang Angkor Wat by King Suryavarman. Ulitin ko, sinong nagpagawa? Sinong nagpatayo? Suryavarman. Ayan. Yan, sinulat ko po. Yan, si Suryavarman. Ayan, siya po ang nagpatayo ng Angkor Wat, si King Suryavarman. Okay, next question na makikita sa board exam. Next question na makikita sa board exam. Okay, ang Angkor Wat ay matatagpuan sa, okay, saang bansa? Okay? Hihintay ako ng para mapin natin kung sinong unang mag-comment. Ang Angkor Wat ay matatagpuan sa saang bansa? Yes, very good po. Okay? Ang Angkor Wat po ay makikita sa Khmer. Ang Angkor Wat ay makikita sa Khmer, Cambodia. Yes. Okay, shout out kay Ma'am Alanisa Lawa Ali. Yes po, nasa Khmer, Cambodia po siya. Very good po, Ma'am Marvilu. Ayan, na-stress pa ako sa pangalan ni Ma'am Marvilu. Ayan. Yes po, sa Khmer, Cambodia po matatagpuan ang Angkor Wat. Ayan. Tanong din yan sa board exam, kaya huwag kayo maano. Okay? Diretso-diretso tayo. Number 26. The Meiji Restoration in Japan marked the A. End of the samurai class, B. Beginning of feudalism, C. Western colonization of Japan, or letter D. Start of World War II. Okay, 10 seconds to answer this one. Okay, shout out po kay Rom de Dama. Tama po yung sabi niya. Ayan. So, nung early pa, okay, para sa Hindu, pero naging sentro na siya para sa Buddhist. Ayan, naging Buddhist temple siya nung 14th century na po. Okay? Very good, very good. Number 26 muna tayo. Ayan. The Meiji Restoration in Japan marked the end of samurai class, beginning of feudalism, Western colonization of Japan, or start of World War II. Anong sagot ninyo dito? Ayan. Sige. Sige, explain natin to. Malamang ang Meiji Restoration, okay? Ang Meiji Restoration, matagal na po yan nangyari. Before the World War II po yan siya. Before the World War II. Kasi ang Meiji Restoration nangyari yan 1800s. Ang World War II nangyari 1940. Ulitin ko,
ang Meiji Restoration, nangyari yan 1800s, 1868 to be precise. Ang World War II, 1940 na po. Kaya hindi pwedeng gawing sagot si letter D. Kaya meron na tayong, okay, tatlong choices na lang. Letter A, letter B, at letter C. Anong next nating aalisin? Anong next natin aalisin? A, B, or C? Okay, ang next nating aalisin, ayan, is letter B po. Letter B po, aalisin natin si letter B, beginning of feudalism. Kasi yung away-away yan, okay, nasa una pa yan. Pinakauna po ang feudalism bago nangyari ang Meiji Restoration. Ang feudalism po mga nasa 12th century, 13th century po yan siya. Kaya hindi po magiging sagot ang feudalism. Kaya meron na lang tayong letter A at letter C. Ulitin natin, meron na lang tayong letter A at letter C. Okay? Always na always yung pong tatandaan, sa lahat ng sumagot ng letter C, sa lahat ng sumagot ng letter C, kailangan yung pukpukin. Kailangan yung pukpukin kasi nga, okay, always yung tatandaan na hindi po, okay, na-colonize ng Western powers ang Japan. Ulitin ko, hindi po na-colonize ng Western power ang Japan. Okay, kaya ang sagot po natin dito is end of samurai class. Ulitin natin, ang sagot po dito is, okay, end of samurai class, or ito po yung end ng Japan's feudal era, na-abolish yung samurai class. Ayan, sige. So wala nang privileges ang samurai after ng Meiji Restoration. Kaya diretso tayo, proceed tayo sa number 27. Number 27. Which modern-day country was once home to the ancient Indus Valley civilization? Is it China? Is it Pakistan? Is it Iran? Or is it Nepal? Ayan, anong sagot natin dito? Okay, while watching, paki-share po ng ating live, para mas next time, ayan, kung hindi pa kayo nakasubscribe sa akin, i-check nyo lang yung live natin. Okay, makikita ninyo agad-agad na. Ayan. Okay. Always yung pong tatandaan yung live po natin. Exempted po tayo ngayong araw. Ayan. Ang live natin is every Saturday and Sunday. 1 p.m. po. Ulitin natin, ang live natin every Saturday and Sunday, 1 p.m. So this Saturday, ang live natin is Geography na po tayo this Saturday. Okay, Geography na tayo this Saturday and Sunday. Kaya, okay, focus tayo. Geography tayo this Saturday and Sunday. Marami tayong dapat pag-aralan sa Geography. Yes. Okay, focus tayo this Saturday and Sunday, 1 p.m. po dito. Okay, number 27. Which modern-day country was once home to the ancient Indus Valley Civilization? Okay, Indus Valley Civilization, India po. Okay, India. Pero coach, wala naman po sa choice ang India. Wala po sa choice ang India. Anong gagawin namin? Okay, unang-una sa lahat, aalisin natin si China kasi malayo talaga si China sa India. Kaya kapag China ang sagot mo, nangangahulugan na dapat kang pukpukin ng malala. Kasi ang India, okay, malayo sa China, at bakit China ang sinagot mo? Okay, next tayo. Okay, Iran. Okay, Indus Valley Civilization. Bakit gawing sagot si Iran or letter C? Si Iran kasi ano ang old name ni Iran? Siya po sino? Si Persia. Si Persia po, ayan, Iran, Persia. Kaya ang sagot is between Nepal at Pakistan. Ulitin natin, ang sagot is between Nepal at Pakistan. Pero, okay, sa mga hindi nakakaalam, ayan, ang Pakistan po ay galing, okay, ay galing sa laman ni India. Ulitin natin, ang Pakistan ay galing sa laman ni India. Okay? Kasi during that time, nag-away-away yung mga Muslim, nag-away-away yung mga Hindu at Muslim sa loob ng India. Okay? After ng colonization, British colonization, ayan,
Na-stress sila kung sino nga ba ang totoong mamahala. Ang magiging leader, ang mga Muslim ba or ang Hindu. Natatakot sila na kapag mamahala yung isa, maiiwan ang isa. Kaya napagdesisyonan nila, ayan, na i-divide na lang ang India. Ang lahat ng Muslim ay mapupunta sa taas. Ang lahat ng Hindu ay matitira, maiiwan sa India. Kaya ipinanganak ang bansang Pakistan. Ang North India, okay, na kung saan pumunta ang lahat ng Muslim, naging Pakistan siya. Kaya ang sa lahat ng choices, ang sagot natin is letter B, Pakistan, kasi nga India pa rin yan siya. Okay? Galing pa rin siya sa India. Kaya ang sagot natin sa number 27 is letter B. Okay, number 28 tayo. Ayan. The Opium Wars were fought between China and which European power? Is it Portugal, France, Britain, or Germany? Ayan. Okay? Nakakahabol ba sa explanation ang lahat? Okay? Masyado bang mabilis? Masyado bang mahina? Okay? I need your comment. Kung sakto lang, masyadong bilisan ko siya, or hinaan ko, or dagdagan ko ng explanation, or hindi nyo talaga nag-gets ang aking pag-explain. Sige, sige. I need some validation. Ayan. Sa ating comment section. Ayan, very good. Very good, ayan. Hindi na nga sila nagbigay ng validation, diretso sila sa sasagot. Sige lang, sige lang. The Opium Wars, ayan, hinaan nyo po. Sige, sige, hinaan natin daw saglit. Ayan, medyo na-stress siya. Sige, labanan natin yung Ma'am April Joy Nakila. Ayan, sige, the Opium Wars were fought between China and which European power? Is it Portugal? Is it France? Is it Britain or Germany? Okay, Ana Marie, sakto lang. Sige, sige. Sige. Okay, explain natin yan. Ano bang nangyari, Coach, during the Opium War? Isi lang naman po. Familiar ba kayo sa opio? Okay. Sa mga hindi nakakaalam ng opio, ito po yung sinaunang shabu. Okay? Sinaunang shabu. Ulitin ko, kapag opio, sinaunang shabu. Last one, opio, sinaunang shabu. Okay? During that time kasi, malakas talaga ang Great Britain, ang Britanya, ayan, sa pagpapalabas ng opio kasi hindi pa siya illegal that time. Okay, wala namang illegal. Okay, that time. So, etong si Portugal, nagpapadala po siya ng opio papuntang China. At yung mga taga-China, ayan, naging addict. Naging addict po sila sa opio. Ulitin ko, naging addict sila, ayan, sa pag-take ng opio. At alam naman natin, kapag addict ka, ayan, nakakasama talaga yan siya sa, hindi lang sa katawan, pati na rin sa society. Kaya nung nalaman ng government ng China, ayan na marami na ang nalululong sa paggamit ng opio na pinapadala ng place na ito, ng Great Britain, ayan, pinastop po ng Chinese government ang pagpapadala ng opio sa China. Kaya nagalit po, ayan, ang Britanya. Hindi nakinig ang Great Britain, nagpadala sila. Hanggang sa dumating po sila sa point na kung saan, ayan, hinarangan ng China ang isang malaking parang van, or hindi siya van, parang isang malaking ano ba yan? Isang malaking package, ayan, ng opio from Great Britain, at during sa paghara ng China, ayan, nagkaroon ng problema doon at may mga namatay sa kanilang hidwaan. Hanggang sa nabalitaan ng Great Britain, ayan, na, okay, parang napatay ang kanilang mga tao. Okay, doon sa China. Kaya nagalit si Great Britain, nag-away silang dalawa, nagsuntukan si Great Britain at si China. Ayan, nagsuntukan, ayan, nag-kung fu, ayan, at nagkaroon po ng war sa pagitan ng dalawa, at syempre, luging-lugi si China that time. Luging-lugi si China that time, kaya ayan, hindi makalaban si China ng patas kasi nga masyadong malakas si Great Britain that time. Kaya,
ayan, nagpa-stop at ang way para ma-stop po ang Opium War, ayan, is through the use of what treaty? Anong treaty po ang ginamit para ma-stop ang Opium War? Okay, Treaty of? Very good po. Treaty of Nanking or Nanjing. Yes po. Ma'am G. Halig. Okay, Treaty of Nanking, Treaty of Nanjing, pareho lang po yan. Pareho lang po yan. Nanking or Nanking, yan po yung treaty. Ayan, para mapastop po ang hidwaan between China at Great Britain. Pero, okay, nakasaad doon na kailangan nilang magbayad. Okay? Kailangan nilang magbayad, okay, ng mga uh, ng malaking halaga sa Great Britain para ma-stop ang war. Number 2, para ma-stop na daw yung hidwaan, para ma-stop na daw po ang hidwaan between China at Great Britain, kailangan ibigay ng China sa Great Britain ang Hong Kong. Okay? Kailangan ibigay din po ng China ang Hong Kong sa Great Britain at i-open nila ang kanilang mga ports sa Great Britain. Ayan, kaya sa kanilang away, medyo napuruhan talaga si China. Parang hindi talaga makalaban si China. Napuruhan si China. Ayan, I hope na-gets nyo na po ang Opium Wars. Huwag kayo mag-alala, sa July po, pag-aaralan po natin ang world history, pero sa malaking lens na po. For short, mga actual let question. Maraming actual let this July. Ayan, at focus po tayo sa mga magpapapasa or magpapatap sa inyo. Ngayon po, more like background knowledge po ang ating isusupplement mo since bago pa sa review ang lahat. Ayan. Sige. Proceed tayo sa number 29. In the Indian caste system, which group traditionally serve as warriors and rulers? Is it Brahmin, Vaishyas, Kshatriya, or Sudras? I will give you 10 seconds to answer this one. While answering, paki-share po ng ating live. Ayan, may naga-PM po. Sa akin ngayon. Yes po. Okay, ongoing pa rin po ang registration po sa ating private GC. Okay? Yes po, ongoing pa rin ang registration sa ating private review kung saan doon ilalagay ang lahat ng PDF, ang lahat ng review material, PowerPoint, and everything. Ang registration para diretso na, ang registration is 300 pesos po. 300 pesos, unlimited view na kayo, unlimited rewatch, replay sa mga may PowerPoint, may mga test taking. Actually, summative exam nila next week. Ayan, unlimited test, unlimited PPTs. Ayan, 300 pesos po until September po ito. Kung gusto nyo mag-register, PM nyo lang po ako. Ayan, para maisan ko po ang GCash number sa inyo. Ayan, sige. Kasi marami kasi nag-PM, nagtatanong. Dito na lang i-announce natin. Okay. In the Indian caste system, which group traditionally serve as warriors and rulers? Is it Brahmin, Vaishyash, Kshatriya, or Shudra? I will give you 10 seconds to answer this one. Ayan, check natin. Okay, may sumasagot na. Ayan, nakaka-advance review na siguro sila. Brahmin, Vaishya, Kshatriya, at Shudra. Ayan, so explain muna natin. Katulad ng Pilipinas, may sistema rin po, okay? Kung paano tingnan ng lipunan, okay? Kung paano tingnan ang tao sa lipunan doon sa India. Kung dito sa Pilipinas, meron tayong Maharlika, Timawa, at Alipin. Sa kanila, meron po silang Brahmin,
Kshatriyas, Vaishyas, Sudras, at Dalits. So isa-isahin natin yan. Okay? Ang pinaka nasa taas po, ang pinaka feeling dominant, okay, sa Indian caste system po is yung mga Brahmin. Andyan po, nasa choice po si Brahmin. When we say Brahmin, ayan, sila po yung mga pari, mga priests, okay? Mga priests po, nasa taas po yan sila. Okay, next po, after po ng Brahmin, ang mga Kshatriyas. Okay, ang Brahmin at Kshatriyas, sila po yung nasa taas po ng Tatsulok. Sila po yung leader ng caste system, nasa taas po sila. Ang Brahmin, sila yung mga pari. Ang mga Kshatriya, sila naman po yung mga ruler. Okay, sila po yung administrator. Sila po yung namamahala. Okay, namamahala po. Okay, so, ayan, pasok po ang warrior. Ayan, sa Kshatriya. Therefore, yan po yung hinahanap nating sagot. Letter C. So, next, explain din natin itong si Vaishyas at si Sudras. Okay? Vaishyas naman, when we say Vaishyas, okay, sa level ng Pilipino, sila po yung mga timawa. Okay? Sila po yung freemen. For short, sila yung merchant, sila yung farmer, sila yung artisan, or yung mga mangangalakal. At last one, ang alipin nila that time, para sa atin, dito alipin, sa kanila doon Shudra or laborer, parang mga trabahante, laborer, trabahante ng Kshatriya, Shudra. Pero, hindi katulad ng Pilipinas na kompleto tayo sa Timawa, kompleto tayo sa Maharlika, Timawa at Alipin. Sa kanila, meron daw silang tinatawag na term na hindi ka kasama. Okay, hindi ka kasama sa caste system. For short, untouchable ka. For short, kapag sinabi nating untouchable, ikaw yung pinakamababa sa lipunan. Pinakamababa ka, mababang antas sa lipunan. Ang tawag sa'yo is Dalit. Ulitin ko, ang tawag sa'yo is Dalit. Kapag ikaw ay isang Dalit, ikaw ay, okay, naninirahan, okay, ikaw ay naninirahan, dwellers ka lang, naninirahan ka lang sa tabi ng mga ilog, ayan, maliit lang ang bahay mo, sa tabi ka ng kanal naninirahan, at paminsan yung trabaho mo, hindi kasya para sa habang araw-araw na pamumuhay, kaya, yes, very good po. Untouchable, okay, paminsan untouchable, Dalit po yan sila. Ulitin natin para hindi kayo mahilo. Okay, sa Pilipinas, meron tayong Maharlika for mayaman, sobrang yaman. Timawa for mga simpleng tao na kung saan kaya nilang mabuhay mag-isa or free men. At alipin naman, meron tayong aliping na mamahay at aliping sa gigilid. Sa India, meron tayong Brahmin. Kapag sinabi nating Brahmin, mga pari. Kshatriya, kapag sinabi nating Kshatriya, rulers, administrators, or mga warrior, which is yung sagot natin. Vaishyas naman, sila po yung mga mangangalakal, perchance, or yung mga timawa ng nasa India. Sudra naman, laborer, at yung mga untouchable, ayan, naninirahan lang sa streets. Ayan, sila po ang mga Dalit. Ayan, very good po. Proceed po tayo sa number 30, mga teacher. Ang sagot natin dito is what? Yes po. Very good po. Yes. Number 30, the term mandate of heaven refers to what? A, B, C, or D? Okay, kung makikita ninyo ang mga tinuturo natin ngayon, medyo slaying lang siya. Nagigets nyo lang yung nagigets nyo lang yung nasa background parang ng world history. Hindi pa tayo nag-dive deeper. So, sa mga next session natin, doon na tayo medyo, yun yung mga magpapatap sa inyo or magsasalba sa inyo sa board exam. Yan. Sige. I will give you 10 seconds to answer this one. Ayan, sige. The term mandate of heaven refers to what? Is it Roman imperial succession,
Letter B, is it divine right of Chinese emperors? Letter C, Buddhist reincarnation. Or letter D, Islamic Caliphate succession. Una nating dapat malaman saan po makikita ang mandate of heaven. Sa anong bansa? Is it uh, Arabic country ba? Okay. Sa China ba yan? Or sa Rome? Okay? Kapag sa tingin nyong Rome makikita ang mandate of heaven, syempre ang isasagot nyo letter A. Pero ang mandate of heaven po, nangyari po yan sa Chinese dynasties. Ulitin ko, Chinese dynasty po, mandato, okay, ng heaven, mandate of heaven. Yung, okay, kapag i-explain ko siya, mag-explain na agad yung sagot. Okay, basta tandaan niyo po, hindi po letter A at letter D ang sagot. Kasi, Islamic Caliphate succession, hindi yan sa China. Islame, Arabic region po, nagsimula ang Islam, kaya hindi yan sa China. Okay, Roman Imperial succession, hindi rin. Kaya, nasa letter B at letter C ang sagot. Buddhist reincarnation at divine right of Chinese emperor. Pero, kapag sinasabi nating mandate of heaven, yan po yung Chinese political and sophistical concept that legitimize the rule of Chinese dynasties. Na kung saan, ayan, nagsasabi sila, okay, na pinili daw po ng heaven ang emperor. Kaya siya yung pinili na mamahala. For short, letter B po ang sagot natin, divine right of Chinese emperor. Ito na yung nakikita natin sa mga K-drama na kung saan, okay, tingnan natin kapag uulan mamaya, okay, ibig sabihin nun, siya ang ating next na magiging hari. Kung nakita niyo po yung Scarlet Heart, may parang sistema sila doon na kung saan humingi sila ng ulan, tapos ayan, pinalakad nila daw yung parang pinili, ayan, ng langit para magkaulan, something like that. Ang tawag po sa concept na yun is mandate of heaven. Yes po. Okay, I hope na-gets nyo po. Okay, mandate of heaven, ito daw yung pagpili ng mga leader based kung sino ang gusto ng kanilang God. Kaya letter B ang ating magiging sagot. Number 31, what dynasty followed the Qin dynasty in China and ruled for over 400 years? Is it Han, Ming, Song, or Tang? I will give you 10 seconds to answer this one. Ayan, sige. Nakikita ko na po, ayan, na may kanya-kanya na silang mga sagot. May sumagot ng letter A, may sumagot ng letter B, may sumagot ng letter C. Wala bang sasagot ng letter T dyan? Ayan, before natin tong sagutin or sagutan, ayan, kailangan nyo pong malaman na kapag ikaw po, ayan, na kapag kayo po ay social studies major, kailangan alam nyo po yung pagkakasunod-sunod ng dinastiya sa China. Ulitin ko, kapag kayo po ay social studies major, kailangan, okay, alam nyo po yung pagkakasunod-sunod ng mga dynasty sa China. Okay? So ngayon, ang gagawin natin is i-memorize ang lahat ng ito. Okay? Xia, Shang, Zhu, Qin, Han, Sui, Tang, Song, Yuan, Min, Qing. Ulitin natin ano-ano yung mga dynasty sa China. Meron tayong Xia, Shang, Zhu, Qin, Han, Sui, Tang, Song, Yuan, Ming, Qing. Yan po yung mga dynasties na meron tayo sa China. Okay? Coach, paano namin yan ma-memorize nang hindi kami nahihilo? Kantahin nyo po. Okay? Kakanta na lang tayo para mas lalo nyong mag-get siya ng agad-agad. Okay, paano siya kantahin? Ganito lang po. Xia Shang Zhu Qin Han Sui Tang Song Yuan Ming Qing. Ayan, ganun lang po. Ulitin natin. Xia Shang Zhu Qin Han Sui Tang Song Yuan Ming Qing. Last one. Paano
po i-memorize natin. Xia Shang Zhu Qin Han Sui Tang Song Yuan Ming King. Ayan. So, to that po na memorize na po natin. Okay, ang mga dynasties sa China. So, babalik po tayo sa previous na tanong. Ano daw po? Okay, ano daw po ang dynasty? Okay, after the Qin. Okay, Xia Shang Zhu Qin Han Sui Tang Song Yuan Ming King. So, ang sagot po natin is Han Dynasty. Han Dynasty po. Kasi po, after the Qin sa ating kanta, anong next? Han Dynasty. Okay, sa next live natin, i-explain natin isa-isa kung ano yung naging ambag ng bawat dynasty na yan. Pero sa board exam, ang favorite po sa board exam, yun na lang muna ang ating ibibigay. Ang favorite po ng board exam ay ang Xia Dynasty. Ano ang tinatanong sa board exam? Kapag Xia Dynasty na, tandaan nyo po, yan po yung legendary dynasty. Ulitin ko, Xia Dynasty, legendary dynasty. Kasi, okay, sabi nila existing daw yan. Pero walang ebidensya na nag-exist ang Xia Dynasty. Shang Dynasty naman po, dyan po makikita ang Oracle Bones. Okay? Next tayo, Oracle Bones po, dyan po ang Shang Dynasty. Shu Dynasty, okay? Shu Dynasty, Long Dynasty. Shu Dynasty, mahabang sapatos. Long Dynasty, okay? Shu Dynasty. Qin Dynasty naman po, dyan po makikita sa Qin Dynasty ang unang paggawa, o yan, ng Great Wall. Han Dynasty, Civil Service Examination. Okay, yung first 5 po, yan po, lumalabas yan. Yes po. Next po, sa mga natitira po, lumalabas po si Yuan Dynasty. Yuan Dynasty, tandaan nyo po si Kublai Khan. Okay, tandaan nyo po si Kublai Khan. Siya po yung Mongol Emperor sa China. Okay, during the Yuan Dynasty. At ang last dynasty ay ang Qing Dynasty. Ayan, sige. Proceed tayo sa next na number. Okay, babalik tayo sa mga dynasty, maybe next month. Okay? Proceed tayo sa next. Which historical event led to the division of Korea into North and South? Ayan. Is it Treaty of Versailles? Is it Japanese occupation? Is it Korean War? Or is it Boxer Rebellion? Ano sagot niyo? A, B, C, or D? Actual po yan. Actual question po yan. Masyadong easy, di ba? May mga tanong talaga. Okay, sa board exam na kung saan paminsan parang binibigyan na lang tayo ng tamang answer. Kaya kapag hindi pa natin igagrab ang mga ganitong tanungan, ay nako, iiyak ka na lang talaga. Ayan. Sige, which historical event led to the division of Korea into North and South? Is it Treaty of Versailles? Is it Japanese occupation? Is it Korean War or Boxer Rebellion? Ate ko, ba't naman kayo sumasagot ng iba-ibang mga sagot? Halatang halata naman po yung sagot dyan. Okay? Korean War. O, ulitin natin, Korea kasi ang tinatanong. Huwag na tayo magpa-stress, huwag na mag-overthink. Diyos ko po, yung iba dito nag-o-overthink kaya deserve yung pukpukin talaga ng aking perfume. Nag-overthink kayo. Kailangan yung pukpukin. Tandaan ninyo, Korea, North and South, ayan, Korean War. Kasi nga nag-away itong si North Korea at si South Korea. Kasi itong si North Korea, parang naano siya, parang communist society, parang nahawaan siya ng mindset ng mga taga-Russia at
At ganun nga, gusto nilang sakupin yung South Korea. Siyempre si South Korea, protectorate yan siya dati ng United States. Kaya tinutulungan sila ng United States. Kaya nung nag-away ang North Korea at South Korea, para hindi na daw talaga mapalaki yung away na yan, dinivide na lang nila, okay, inayos na lang nila yung Korea. Okay, dinivide nila into North at South. Okay, at yung gitna po, okay, in-explain na natin yan nung Sunday. Okay, 38 parallel po yan. 38 parallel, yan po yung line na kung saan nag-taping po yung crash landing on you, yung parang line sa gitna, okay, na nagdi-divide sa North and South Korea, 38 parallel po ang tawag doon. Ayan. Sinong sumagot ng letter A? Okay, masyadong malaki ang kadimunyuhan mo sa iyong katawan. Ayan, kasi ang Treaty of Versailles po, yan po yung treaty. Ayan na tumulong para matapos ang World War I. Ayan, sige, Japanese occupation, masyadong malayo naman yan kasi 1940 pa yan nagawa. Ayan, ito yung unti-unting pangimasok ng Japan sa mga taga-Asia. Ayan, kahit dito sa Pilipinas, pinasok tayo ng Japan. Ayan, kaya meron tayong series na Pulang Araw. Ayan, na kung saan nakikita nyo kung gaano kadimonyo ang Japanese that time. Boxer Rebellion, malayong-malayo na yan sa tinatanong. Kaya ang sagot natin is letter C, Korean War. Number 33, who was the Prime Minister of Independent India? Is it Mahatma Gandhi? Is it Nelson Mandela? Is it Jawaharlal Nehru or Muhammad Ali? Ayan, I will give you 10 seconds to answer this one. Okay? Sige, paki-share po ng ating live. Kung sino man ang kung sino man gusto makasama po sa aming private review, ayan, i-PM nyo lang po ako. I-PM nyo lang po ako. Registration, 300 pesos. All in na po yon. All in na po yon. Okay, until may final coaching na yon, may diagnostic test, may summative exam, may pre-board exam, maraming iba for only 300 pesos. Ayan. Sige, who was the first Prime Minister of Independent India? Is it Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, Jawaharlal Nehru, or Muhammad Ali? Okay, sige, explain na natin. Ayan, sige. Okay, feeling ko kailangan ko na talaga ng aking mahiwagang pamukpok ngayon. Sana kaya mahiwagang pamukpok ko? Iniwan na ako. Nawala siya. Andito ang ating mahiwagang pamukpok. Ayan. Okay, against the light tayo ngayon. Wala tayong ring light pero pupukpok pa rin tayo ng mga human person. Okay, kasi nga, ayan, medyo na-stress na ako. Sinong demonyo ang sumagot ng Muhammad Ali bilang Prime Minister? Bakit mo sasagutin si letter D bilang Prime Minister? Kilala mo ba si Muhammad Ali? Si Muhammad Ali po, isa po siyang boxer. Boxer po yan sa Amerika. Bakit mo isasagot ang boxer, okay, sa Amerika bilang Prime Minister ng India? Grabe naman, edi boxingan na lang tayo doon sa India. Ayan. Sige. Huwag niyang isagot si Muhammad Ali. Kung sino ka mang demonyo ka, na sumagot ka ng Muhammad Ali, magbagong buhay ka na. Ayan. Kakamani Pacquiao mo yan as senator. Sige. Letter A, letter B, at letter C po tayo. Letter A, letter B, at letter C po tayo. Okay, Prime Minister ng India. Ang lahat ng sumagot ng letter B, otro ka rin. Kasi nga, tandaan ninyo, yang si Nelson Mandela, hindi yan makikita sa India. Hindi siya makikita sa India, nasa South Africa po yan siya. Nasa South Africa po si Nelson Mandela. Siya po ang nakipaglaban sa apartheid. Okay, apartheid po. Okay? Apartheid classification, ang pag-divide ng black and white, discrimination yun siya, kaya nakipaglaban si Nelson Mandela for that. Ayan, sige. So, ang natitira na lang letter A at letter C. Ulitin natin. Okay, letter A at letter C. Ano bang tinatanong? First Prime Minister. Okay, first Prime Minister. Ayan. Kaya, ang sagot natin, aray ko. Yawa. Aray ko. Oy, bakit ganyan ang profile picture mo? Legit.
Okay, shoutout kay Christian. Ayan, legit na demonyo ka talaga, be. Ayan, malayong malayo pangalan mong Christian. You know, ang profile mo pang demonyo. Aray ko. Okay, between A at letter C, Nelson. Okay, between Mahatma Gandhi and Jawaharlal Nehru, ang naging prime minister lang po dyan ay si letter C. Si Nehru lang po. Si Mahatma Gandhi po, hindi po siya naging prime minister, pero isa po siya sa mga pinaka-influential na tao. Okay? Okay, during that time. Okay, during their time. Kasi nga, ayan, siya po yung nagpauso. Nagpauso? Siya po yung ano, okay? Siya po yung, ng ano, sa kanya po, siya po yung leader. Ayan, ng silent protest or ng non-violence or ng ahimsa. Okay? Nung panahon ng pananakop. Okay, sa India. Okay, lumaban sila sa Great Britain pero hindi sila gumamit ng mga armas po. Nag-ahimsa lang sila, nag-silent protest, non-violence. Paano ba lumalaban si Mahatma Gandhi? Paano lumalaban si Mahatma Gandhi during that time laban sa mga mananakop? Hindi niya po ito pinupukpok. Hindi siya katulad ni Coach Uzair na namumukpok ng mga estudyante. Hindi siya namumukpok. Hindi rin siya nanununtok. Wala siyang armas. Pero, okay, ang paraan ng kanyang pakikipaglaban po is kukuha siya ng maraming kasama. Okay, marami sila at sila po ay uupo lang sa plaza. At masyashock yung mga white people. Sabi niya, bakit tong mga Indian umuupo? Yung pala nakikipag-protest na sila. Okay? Mga 3 days po sila, 4 days po sila, 5 days po silang upo nang hindi kakain and everything. Kaya mamoblema talaga ang mga nanakop. Bakit ganito ang mga tao dito sa India? Okay? Bakit hindi sila kumakain, umuupo lang sila, feeling statue ka girl? Ganon po sila. Okay? Ganon po ang non-violence po. Okay? Ginagawin nila sa padayat-dayat, paupo-upo. Ayan, sa prayers, sa pa-yoga-yoga. Ayan, ganun po. Non-violent, okay, non-violence or non-violent resistance. Ayan, sige. Proceed po tayo. Ayan, sa number 34. Ang answer dito is letter C. Ayan, Satyagraha, Ahimsa, tama po. Tama po. Ayan, sige, proceed po tayo sa number 34. Which invention helped spread literature and knowledge during the Tang and Song dynasties? 10 seconds to answer this one. Okay, 50 items po tayo ngayon. 50 items po tayo ngayon. 50 items. Hanggang number 50 rather. Hanggang number 50 po tayo ngayon. Ayan, while watching po, paki-share po ng ating live. Paki-share po ng ating live. Ayan, para mas marami naman yung reach natin. At this Saturday, kung gusto niyo mag-watch, no need na kayo mag-search. I-check niyo na lang yung profile ninyo. At least andun lang yung pangalan ko, di ba? Yes. At paki-follow na rin sa mga hindi pa naka-follow para updated kayo sa mga ganaps namin dito. Ayan, sige. Which invention helped spread literature and knowledge during Tang and Song dynasty? Iron plow, compass, gunpowder, printing press. Ang tanong ko sa inyo, kapag ba sumusulat kayo ng mga poem, kapag ba gumagawa kayo ng short stories, ng literature, kailangan nyo ba ng paputok? Kailangan nyo ba ng gunpowder? Kailangan nyo ba ng armas? Di ba hindi? Bakit may nakita akong sumagot ng letter C? Bakit? Habang sumusulat ka ba, kailangan ba, needed ba, ayan, nagpapaputok ka? Hindi po, madam. Kaya dinilit ang sagot, dinilit ang comment, dinilit na wala ang comment niya, wala ang comment ni Gunpowder, ate ko. Sige. Between letter A, letter B, at letter D tayo. Letter A, letter B, at letter D. Next nating aalisin. Bakit ba? Kapag gumagawa kayo ng literature, kailangan ba
Kailangan ba alam ninyo yung north, south, east at west? Kailangan ba na-check ninyo, natatrack ninyo, ay kailangan matapos ko ang poem na ito kapag ako ay makapasok sa 60 degree blah 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 papuntang Hilaga. Kaya naglalakad ka pa papuntang Hilaga with your compass and everything at doon ka gagawa ng literature. Hindi po ganon. Hindi po ganon. Sino ka bang sumagot ng letter B? Demonyo ka. Demonyo ka. Demonyo. Demonyo. Kaya letter A at letter D po. Letter A at letter D po ang sagot. Okay? At syempre, okay, kung sino mang malakas ang kademonyuhan sa katawan na kung saan kailangan nyo pang magganon ng mga flow, ayan, kailangan nyo pang mag-agriculture muna bago gumawa ng literature. Ay be, ikaw na po ang pambansang, pambansang marunong sa iron flow. Ang sagot po dito is letter D, printing press. Kasi nga, okay, madali na lang i-publish ang mga akda, ang mga ginawa ng mga Chinese. Kaya printing press po ang ating isasagot dito. Ayan, number 35. The Great Leap Forward was a campaign initiated in which country? Is it North Korea? Is it Vietnam? Is it Soviet Union? Is it China? Kanta na lang tayo, sir, sa Dynasties. Hi! Pinagtitripan mo ko, Oliver Manalo, ha? Sige, sige. Okay, saan po nangyari ang Great Leap Forward? Is it North Korea? Is it Vietnam? Is it Soviet Union or China? I will give you 10 seconds to answer this one. Kaya pala nang The Dog Show kasi LPT na siya. Ayan, shoutout kay Sir Oliver Manalo. Salamat sir na LPT na Jude. Ayan, congratulations po Oliver. Ayan, sige sige. Dumarami na po ang mga tambay natin na LPT dito sa ating tambay sa ating live. Sige lang, welcome kayo dito para tumambay. Ayan, sige sige sige. Proceed tayo sa sa tanong. The Great Leap Forward was a campaign initiated in which country? Is it North Korea? Okay. Is it Vietnam? Is it Soviet Union? Or China? Okay. Great Leap Forward po sa China po yan makikita. Ulitin natin, Great Leap Forward sa China po yan makikita. Okay. Kasi po, okay, kailangan nyo pong tandaan. Okay. China po ang Great Leap Forward. At kailangan nyo pong makilala si Mao Zedong. Okay, ulitin natin si Mao Zedong. Sulat ko muna sa inyo. Ayan. Pakisulat po si Mao Zedong. Okay. Great Leap Forward. Susulat ko muna sa inyo. Ayan. Mao Zedong po. Okay. Itong Great Leap Forward kasi to mga chair, ayan, ito ay social campaign, ayan, na na-launch ni Mao Zedong noong 1958. Ang goal nito is to transform China, ayan, i-transform niya daw ang China para maging agrarian society, mataturn siya into industrialized communist nation. For short, ayan, gusto niya maging center sila ng industry that time. At ang goal nila, okay, ang goal nila mag-promote ng production ng steel. Okay, production ng steel. Sino ulit siya? Si Mao Zedong. Ayan, ang nag-lead po ay si Mao Zedong. After that po, ang nangyari, ayan, ang taong taga-China ay dinivide into two. Okay, yung group 1, ayan, assign sila sa agriculture. Yung group 2 naman, ayan, assign sila, ayan, sa pagpapagawa ng mga bakal. Okay? After that, ang una, ayan, okay din naman. Ang first year nito, habang yung group 1 gumagawa sa farm ng mga pagkain, okay, nag-farm sila para may makain ang lahat ng taga-China, yung mga nasa town naman, focus sa paggagawa ng bakal, focus lang talaga kasi may nagpapakain sa kanila. Kaya yung first year, tagumpay, successful.
Pero, the remaining years po na kung saan hindi nila na-anticipate na may mga bagyo pala na parating, may this and that, may mga nagkakulangan ba ng pagkain dahil sa mga samut-saring mga problema. So yung mga nasa agriculture na team, nakulangan na sila ng crops na ma-harvest. Kaya nagkakulangan na din ng pagkain sa China. At nung time na yon, kung sino na lang yung may ambag, sila na lang yung makakakain. Ganon po yung nangyari that time. Kaya, okay, kung may trabaho ka this day, ayan, ikaw lang pwedeng kumain sa China. Kaya naging siya, nagkaroon po ng widespread famine. Okay?